Yes, kailangan talaga na mayroon kang trust sa psychiatrist mo. Psychiatrist is meron dapat malaking tainga, na willing to listen and to sometimes to give you advice if it's really necessary, kasi sometimes may mga time talaga na pabalik-balik na lang yung mga sinasabi mo, mga nararamdaman mo, and sometimes psychiatrists, they also give you push to do it, kasi ako every time na umaatake yung aking panic attack sa train or sa bus, sinasabi talaga niya, anong ginawa mo? Anong ginawa mo para ma-overcome mo yung atake mo? Sabi ko sa kanya, kumbaga, i-relax ko yung sarili ko even though all this physical symptoms na nararamdaman ko, it's very, they drive me crazy, and it is really chaotic and a lot of negative na pumapasok talaga sa isipan mo. And of course, sabi ko sa kanya, of course, mayroon ako kasing calm pills, yung alprazolam. Nandito pa rin siya palagi sa sa bulsa ko. And kumbaga, hinahawakan ko lang siya. Hinahawak-hawakan ko lang siya. And nagiging nagiging relax. Nagkakaroon ako ng confidence kasi mayroon akong in case na hindi ko siya ma-drag down pababa, I will take it. Ako, umiinom lang ako if it's really necessary, kung hindi ko na siya ma-drag down pababa. Pero more on kasi sa sa public transportation, hindi ako umiinom. Lang talaga ako, kumbaga hinahawakan ko lang yun. Doon talaga mas naging proud sa akin yung aking psychiatrist. Nakikita ko sa kanyang mukha, sa kanyang reaction, and sinasabi ko talaga sa kanya, and also my husband, he is also part of it. Yung yung recovery ko, parte talaga din siya. Kasi every time na umaatake yung panic attack ko sa train or sa bus man yan, tumatawag talaga ako sa kanya. Kapag marinig ko na yung boses ng asawa ko, nagiging madaldal. Sinasabi ko talaga sa kanya kung ano na nararamdaman ko, and then sinasabi din niya yung kanyang opinion. Sinasabi niya, ano yung balak mo? Babalik ka ba o uwi ka ba dito? Tapos sinasabi ko, no, I'm on the way to my work now. And sinasabi ko sa kanya, if it's really not working, uuwi ako. But thanks God, nahahandle ko naman siya. Kasi pagpasok ko sa trabaho ko, parang it shut down everything. Kung ano yung nangyari sa labas, doon lang yun sa labas. And parang, once na pa my fingers, parang nagbago yung atmosphere. So, I am, good mood. I am, kumbaga, totally function. Eager to work talaga. So, yun. And, of course, para talaga sa akin yung pagsakay ng train, ng transportation, para sa akin that is an exposure therapy. So, kumbaga dapat harapin mo yung mga kinakatakutan mo. Kasi ako normally naman talaga wala akong kinakatakutan sa bus and the train. Wala akong kinakatakutan, but since natamaan ako ng PTSD and suicidal and panic disorder, naging limitado na lang. But of course, I need to rebuild back again yung dating ginagawa ko, kasi may mga tao na sinasabi na pagkakaroon ng anxiety or panic disorder is hanggang doon ka na lang, so kailangan mong i-isolate yung sarili mo. No, yung pag-isolate ng sarili mo, kumbaga inilalagay mo yung sarili mo sa dead end, so kailangan mo talagang kumbaga harapin, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo, Kasi hindi mo makikita yung mga pagbabago. Kasi yung ibang tao, I know it is very difficult to explain to other people kung papaano ma-overcome yung ganitong mental issue. Like what I always said, kailangan talaga need ninyo ng may professional na mag-guide sa inyo. And then kung kaya na ninyong mag-isa na wala nang
psychiatrist, then do it. Ako, honestly, kaya ko naman talaga. But, of course, yung pagpunta ko sa sa psychiatrist, it really helps a lot. Kasi, syempre, siya kasi yung nakakaintindi lahat kung ano yung nangyayari sa akin. And it's not only because I go there and then I pay them. No, it helps really a lot to me, honestly. I'm very honest and I'm very, masasabi ko na, nararamdaman ko talaga na parang kumbaga na yung bigat na dinadala mo for 1 month to 3 months parang nawala. Oo, kasi that's what I believe, that's what I believe. And then of course sinasabi niya sa akin na I'm very happy na nakakatulong ako, kasi may mga tao talaga na it didn't help to them. And when I think of it, what's the use of going psychiatrist kung hindi naman nakakatulong sa you, right? You're just spending money and it didn't help to you. So, better to find someone else na suitable sa you, comfortable ka. Maybe you are not comfortable with the psychiatrist, di ba? So, kailangan mo talagang hanapin kung saan ka na kumbaga komportable, na hindi ka magiging nervyos, hindi aatake yung panic attack mo session. So kailangan ka talaga na relax. Ako kasi talaga I feel relaxed kapag nasa psychiatrist ako. And yung asawa ko kasi, kung ano yung pinag-usapan namin sa psychiatrist ko at ako, it stay, and it depends to you if you want to open up with it. Ako ino-open up ko sa asawa ko, but not that, hindi lahat, dapat respetuhin din yun ng partner mo. Kasi syempre dito talaga sa Belgium is hindi kanila pinipilit na i-open up sa kanila. Pero sa psychiatrist ko, between me and my psychiatrist, yung psychiatrist ko, naman siya, kumbaga trustable naman talaga. Yes, hindi madali yung mga procedure na ginawa ko, pero of course, that's the only way na makabalik ako sa battlefield, na na maalagaan ko yung aking anak, and then yung suporta ng aking asawa, it's also kumbaga plus point din. Kasi syempre, sabi ng asawa ko, need mo talaga ng specialista, ng psychiatrist na makakatulong sa iyo. At hindi lang kasi mental health, kasi hindi lang yung pag-iintindi kasi, kailangan din na may involved na medication and also suporta ng asawa man yan, pamilya man yan, kamag-anak, kaibigan, na hindi mo huhusgahan ang isang taong nakakaranas ng PTSD, na hindi mo sasabihin na iniisip mo lang yan, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ninyo alam, mas nakaka-trigger po yan sa isang taong nagsasuffer. Kaya nga hindi ninyo masisisi yung iba na ayaw mag-open up, kasi nga ayaw nila ma-judge sila. Yung maganda lang sa akin is yung asawa ko talaga is nag-push talaga siya na magpa-psychiatrist ako, even though na may mga may mga denial ako na sinasabi ko sa sarili ko, bakit ako magsisik ng psychiatrist, wala naman akong problema. So, and then I realized na I really need it. And malaking tulong talaga yung psychiatrist and then medication. And sa naman, sa proseso naman ng recovery about mental health, hindi po madali. Hindi lang po yan isang beses na pupunta ka sa psychiatrist, isang beses na magte-take ka ng antidepressant pills, at hindi lang dapat ka nakafocus sa medication and then sa psychiatrist, but dapat din mag-focus ka rin sa sarili mo. Tulungan mo rin yung sarili mo na lumabas-labas ka, and then maglakad-lakad kayo ng anak mo, or maglakad-lakad kayo mag-asawa. And kumbaga may mga ba kayo, kumbaga may time moment ba kayo na makapag-usap, na makapag-usap ng ng dapat pag-usapan, 'di ba? Kasi yan ang mga nakikita ko ngayon na kadalasan sa sa social media, na
Yung iba nahihirapan sila sa kanilang pag-o-open up sa kanilang pamilya kasi na ayaw nila na ano sila, kumbaga mahusgahan sila na sasabihin na nag-iinarte ka lang o kasi iniisip mo, nandyan lang sa isip mo yan. Hindi po yan matreat yung isang taong nagsasuffer ng mental issue. Kailangan talaga ng full support at understanding sa isang pamilya na nakakaranas ng mental health. Kasi yung proseso po, hindi po yan basta-basta na one snap of your finger is gagaling ka na or makaka-recover ka na. And ito pa po yung may advice ko para maka-recover po kayo. Huwag po kayong magfo-focus sa paggaling. Kasi po, yung anxiety po, hindi naman po yan sakit. Hindi naman po yan sakit. Lahat tayo, kahit nga hayop, may anxiety din. So, ang kailangan lang natin is yung kumbaga yung tamang kaalaman talaga, tamang procedure, tamang pamamaraan, tamang coping mechanism, tamang taong magsasabi sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Or kung baga maghihesitate ka man, mas better talaga na sa isang espesyalista ka, kumbaga mag-ask ng help. Kasi mas legit talaga. Kasi ako nung nagkaroon ako ng PTSD, wala po akong social media na kumbaga YouTube or Facebook. May Facebook po ako pero hindi po ako naglalagay sa Facebook. Kumbaga, ayoko po kasi ng kumbaga yung bagang attention sa akin. So, mas finocus ko po yung pinanggagalingan. Kahit nga yung pamilya ko sa Pilipinas, hindi nila alam na nagsuffer ako ng post-traumatic stress disorder and suicidal. Nalaman lang nila nitong 2019 yung pag-uwi ko sa Pilipinas. So, syempre, kasi sabi ko sa sarili ko, of course, they're my family, but ano yung magagawa nila? Ano yung maitutulong nila sa akin? Wala silang maitutulong kasi nga malayo sila sa akin. Mas mahihirapan both side. Mahihirapan yung pamilya ko, yung parents ko sa Pilipinas at ako din, 'di ba? Kasi syempre hindi magko-compatible yung mga sinasabi ng ng pamilya mo sa Pilipinas tapos ikaw, kasi syempre ikaw sasabihin mo at the back of your head na mas madali sa inyong sabihin yung mga ganung mga salita kasi hindi kayo yung nasa sitwasyon. Kumbaga mas lalo kang may stress, 'di ba? So kailangan talaga na ako hindi ko talaga inopen up sa pamilya ko kasi mas gusto ko muna na hanapin ano yung makakapa-best sa akin, sa aking mental health, kung ano yung makakatulong sa akin. So, kailangan ko talaga na ako mismo ang tuklas at makapag-therapy ng maaga. Kasi hindi po ako nag-seek ng any social media. Mas pinili ko kasing manahimik lang muna at